Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Tatlong players ng Qatar men's basketball team na dapat markado ni Coach Tim Cone. Sa pabungad na laban nga ng Gilas Pilipinas, makakatapat nila ang host country Qatar. Nakargado po ng mahuhusay na international players na pinayagan po ng FIBA na makapaglaro bilang isang local players. Na itong mga players na to ang siyang bumubuhat ngayon sa koponan ng Qatar. Nasisimulan po natin kay Mustafa Puda. Nakatala bilang Egyptian Qatari. May taas na 5'10", naglalaro bilang point guard. Nagtatala to ng almost 10 points, 3.8 rebounds, 2.4 assists at mayroong 8.2 sa efficiency. Na senior player na rin to ng Qatar men's basketball team. Then yung susunod natin, isang American Qatari na si Tyler Harris, na posibleng naging local to dahil naglaro rin sa local league to sa Qatar. Under FIBA, tumatayo to sa taas na 6'7", na nag-a-average nga po ito ng double-double. Meron siyang almost 15 points, 10 rebounds, 2 assists, na may mataas na 21 sa efficiency. At kapatid niya nga po, si Detroit Piston Tobias Harris, na nasa bloodline na nito yung larong basketball. At ang pangatlong player na dapat bantayan ni Coach Tim Cone ay itong si Mike Lewis. May taas pong 6'2", pure point guard ang laruan. Isang American Qatari pero naglalaro bilang local Qatari player. May taas na 6'2", umi-score to ng almost 20 points. May 2.3 rebounds, almost 3 assists kada laro. At meron tong almost 15 points sa efficiency. Na lumalabas po na ito po yung highest pointer ng Qatar men's basketball team. Na hindi po magiging biro ang tatlong ito para sa ating Gilas Pilipinas. At hindi naman lingid sa ating kaalaman na nagpapalakas talaga ang Qatar men's basketball team. Dahil sila nga po ang mag-host ng FIBA World Cup 2027. Kaya ganun na lang sila humakot ng mga international players na ginagawa nilang local players. Na talaga naman pong mahuhusay at magagaling, na siguradong susubok sa ating Gilas Pilipinas, na kahit pa lumalabas na tune-up game to ng Gilas Pilipinas at ganun din ng mga bansang kalahok.